Good evening Philippines, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod si Mike Padua, nagbabalik sa ating special coverage on Super Typhoon Hagupit, local name Ruby, for today, Thursday evening, December 4, 2014. And this is brought to you by Weather Philippines, powered by Metro Group. At kasalukuyan ay patuloy ang ating pagbantay sa bagyong si Hagupit. May local name na si Ruby. At sa mga oras na ito ay bahagyang pong bumagal yung kanyang pagkilos from 30 km per hour. Ngayon po ay naging 18 kph na lang po. At it is expected or forecast na babagal pa po siya for the next 2 days dahil nga papunta siya sa area ng medyo mahina ang pag-push na ng high pressure. Doon siya tinatawag nating cold area sa scientific term. Ito po yung area ng light winds, kaya babagal ang pagkilos ng bagyo. Itong bagyong ito, may lakas na yun ng hangin na nasa 260 km per hour. Kanina nasa 270, bagyang humina ng 10 kph. At nakikita rin natin dito sa evidence ng mata na medyo humihina. Ito po ay patuloy na tumatahak patungo sa general direction ng Eastern Visayas at Kabikulan. So, namimilig ko po ang central part ng Philippines, lalo na yung weekend na ito inaasahan na tatahak po sa kalupaan o magla-landfall. Ito po yung latest zoom-in satellite animation mula sa Metro Group at kitang-kita po dito ang paggalaw ng bagyong si Hagupit, papalapit po sa eastern coastal areas ng Eastern Samar. So ito po yung anticipate nating possible landfall area by Sunday. Okay, dahil sa babagal po siya by Sunday kung bumilis, baka Saturday evening. Kung hindi, Sunday afternoon, morning, or evening din. So depende po sa speed niya. At may possibility rin dito sa may area ng Kabikulan by Sunday evening or Monday morning. So, yan po ang mga senaryo. At itong areas na ito ay may possibility na magkaroon ng malalaking alon o yung tinatawag nating storm surge. Pag nasa coast yan, yung tinatawag nating coastal flooding, storm surge flooding, na pwedeng umabot po ng 5 to 6 meters, depende po sa shape ng coastal area. So, case-to-case basis po yun. So, mga kababayan natin dito, magsipaghanda na po, mag-evacuate sa mga evacuation centers, makinig sa mga local disaster units dahil po medyo extremely catastrophic po itong bagyong ito. Kaya nang sinabi ko, nasa 260 km per hour kanyang 10-minute average wind speed. Okay? And then, ang areas na ito ay magkakaroon po ng malalaking pag-alon at gayon din malalakas na hangin at heavy rains na inaasahan lalo na dito sa may area ng eastern sections ng ating kapuluan. At kung titingnan natin na yun ang latest layer mean wind, ito po yung track ng o paggalaw ng bagyo. Ito po yung high pressure area kung saan ito po ang responsible sa paggalaw niya. Kaya nag-west-northwest siya dahil may kakaroon ng nasa upper right corner ang high pressure sa storm at nagkakaroon po ng opening yung ridge dito. Ito ay isa naman po high pressure. So, posibleng yung pagkilos niyang westward dito o dito sa may Kabikulan, ito na pong high pressure sa may coast ng Vietnam ang mag-push kung saan siya gagalaw. So, ito na po ang magiging responsible sa movement in the coming days. Samantala, nandito po yung tinatawag nating frontal system na pwede mag-dig in para umakyat ang bagyong si Hagupit. Subalit, medyo mahina daw yung trough at yung pagpasok ng amihan. Kaya, may possibility na baka tumama po sa ating kapuluan at magsipaghanda lang po ang mga kababayan natin. Ito po yung oceanic heat content, yung init ng dagat na nagpa-power up sa mga storms. Medyo nakaalis na siya sa area na medyo mainit kaya nag-boost yung kanyang wind speed to 270 for the next 3 days. Habang mag-slow down ito, medyo papasok na yun ang bagyo dito sa medyo malamig na temperatura, lalo na dito sa may coast ng Bicol. Medyo hindi na masyado mainit dito. So,
It is expected to weaken eventually, but still it is quite a punch. Ang forecast pagdaan dito baka umabot pa rin ng 240 kph o 220. Isa pa rin malakas na super typhoon po yun. But eventually baka mag-weaken below super typhoon strength. Ito po yung ating track kaninang 5 p.m. So sa latest na yun, baka ibagal natin yung next update. At inaasahan na dadaan po dito sa may area ng Northern Samar probably late Sunday. Kung bumilis, Saturday evening. Pag bumagal, Sunday po yan. And then dadaan malapit sa Bicol by Monday early morning. And then, o kaya gabi ng Sunday. So depende na po yan sa speed ng storm. So namimilig ko na yun ang area ng Kabikulan and Eastern Visayas kasama po ang Masbate. Okay, ito po yung ating latest forecast model. Nakita natin na nagkakaroon na po ng little agreement. Okay, wala na yung pag-disagreement nila. Medyo lumalapit na po ang isa't isang mga models. Yung GFS, dumadaan po dito sa may Karamuan. Okay, kita po natin. Ito naman pong UK Met, yung British model, and the European model dito pa rin sa may area ng Leyte at Samar and the Visayas. At ito naman po yung US Navy model. Medyo sumusunod lang sa model ng GFS ng US. So, anything is possible kung ano ang magiging track niya. At kung titingnan natin yung iba pang mga computer models, ayan po, pinapakita dito na yung kanyang pagtahak ay somewhere talaga between Samar and Bicol. At mabuti na yun, malalaman natin na yung pagbagal yan ay magkakaroon pa tayong ample time to prepare. Importante, magsipaghanda po tayo, huwag matigas ang ulo. Dahil po, ito po ay isang super lakas na bagyo. Bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating GraphSat. Binapakita dito yung amihan na bumababa na yon. Magkakaroon ng little interaction sa bagyong sa Hagupit. Yung frontal system, hindi masyadong mapupul, kaya dadiretso ang storm dito sa ating region. Ang ibang bahagi ng Western Pacific, may stationary front dito sa may open seas. Wala naman pong epekto yan. Magandang panahon sa Guam, sa Chuuk, at may trough dito sa may Marshall Islands o sa may easternmost part ng Carolines. So all eyes tayo dito. Ito lang yung system na medyo delikado. May trough dito associated ni Hagupit. Nagbibigay ng mga thunderstorms sa Visayas, Bicol, yan din sa may Mindanao. So, yan po ang pinaka-latest update sa bagyong si Hagupit. Hindi pa rin nagbabago yung kanyang track, pero medyo umaakyat po ang possibility na pwede siyang tumama dito sa may bahagi na ito ng Bicol, Samar area within the next 3 to 4 days. Dahil nga mag-slow down siya, kaya mag-extend hanggang Sunday or Monday ang pagdaan ng bagyong si Hagupit. Pero kung bumilis siya, baka late Saturday to Sunday, dyan na po ang kalakasan ng bagyong ito. So, ang mga kababayan natin in Metro Manila, be prepared po dahil po may possibility po na pwedeng dumaan din malapit sa inyo ang bagyong si Hagupit o si Ruby, which can cause strong winds and heavy rains. Let's hope na sana naman yung kanyang track ay tuluyan ng magbago at mag-track siya patungo sa taas. Yan ang pinipray natin para hindi na po magbigay ng damage and loss of lives. Hopefully wala po dahil po grabe pong kalakasin itong bagyong ito. So let's hope and pray na ito ay kanyang itatrack. Okay, so we'll be back tomorrow morning, December 5, Friday, to give you another blow-by-blow account kung nasaan na po itong bagyong ito. Let's hope and pray na talagang umakyat siya, huwag na siya tumama sa ating kapuluan. Mula sa Weather TV, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Good night to all. Stay safe, be weather wiser. Stay tuned palagi kayo sa Facebook page ng weather.com.ph and also sa ating website at www.weather.com.ph. At we will give you the very latest dito po sa upcoming Super Typhoon. Ito ulit si Mike Padua. Good evening and thank you for watching Weather TV.